Napawid si Dayan, sakto alas 5 ng hapon. Dadaan pa kasi siya ng grocery store, may kailangan siyang bilhin. Habang naglalakad papalabas ng building, malapit sa gate, tinukot ni Dayan ang listahan ginawa niya. Nahulog ito at nilipad sa kabila ng naka-landscape na halaman. Pilit na inaabot ito ni Dayan at dahil sa harang halos nakatuwad na siya, saka pa lamang niya napansin ang lalaki nakatayo sa tabi niya. Tumayo ng tuwid sa kanilingon ng lalaki. Kairitan na naramdaman ni Dayan ay napalitan ng paghanga dahil sa tangkad at taglay na kagupuhan nito at lalong nagpatingkad dahil sa suot niyang white shirt. Sabay ngiti ng lalaki at tinuro ang papel na pinulot ni Dayan. Nakaramdam si Dayan ng hiya pero ngumiti na rin siya para dito. Listahan ko, nilipad eh. Sambit ni Dayan. Humingi ng pasensya ang lalaki na hindi sinasadya nakita niyang nakatuwad si Dayan sa harap niya. Agad naman siyang nagpakilala na ang pangalan niya ay Daniel. Habang nakatitig si Daniel sa suot na ID ni Dayan, tinanong niya kung anong department ito. Sa planning, habang tinatanggal ang ID at ilalagay sa kanyang bag, agad din nagpaalam si Dayan kay Daniel. Samantala si Daniel, habang naglalakad papuntang parking, biglang tumigil. Pupuntahan niya ang planning office. Magtatanong siya tungkol kay Dayan. Aalamin niya kung single si Dayan. Tuwa ang naramdaman ni Daniel nang nakita niyang may mga tao pa na pwede niyang pagtatungan. Pasok ni Daniel sa pinto, agad siyang na-recognize ng head ng department. Binati siya nito. Mas mataas kasi ang posisyon ni Daniel kaysa sa mga department heads. Mas doble ang nararamdaman na saya ni Daniel nang nalaman niyang single pa si Dayan.